Ang ugong ng makina, ang unang bumasag sa katahimikan. Isang ugong na hindi pamilyar, mabigat at mapangahas. Gumapang ito sa mahalumigmig na hangin ng Barangay San Isidro. Sinasagasaan ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na pagaspas ng mga dahon ng tubo. Para kay Mateo Villanueva, ang tunog na yon ay parang isang bato na inihagis sa isang payapang lawa. Napatigil ang kanyang kamay sa ere, hawak ang isang piraso ng puto na sana'y isusubo niya. Sa kanyang tabi, ang matanda niyang kalabaw na si Amihan ay marahang umungol. Ang malalaki at maamo nitong mga mata ay nakatuon sa pinanggagalingan ng ingay sa malayo. Dito, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan nila laging hinihintay ang paglubog ng araw, ang mundo nila ay simple lang. Ang amoy ng lupa, ang init ng hininga ni Amihan, at ang mga alaala ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. 10 taon na. 10 taon na siyang nabubuhay sa mga alaala. Ngunit ang ugong ay palakas ng palakas. Mula sa dulo ng bakubakong daan, isang puting pickup truck ang lumitaw. Kumikinang sa ilalim ng araw, parang isang multo mula sa ibang mundo. Nagtalsikan ng putik sa pag-arangkada nito at huminto ilang metro lang mula sa kinatatayuan nila. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang baston. Sino ang mga ito? Walang nagagawi sa kanyang lupain. Walang nag-aabalang pumarito, maliban sa iilang kapitbahay na nanghihiram ng gamit. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang bumaba ang 2 lalaking nakaputing polo shirt at itim na pantalon. Mukha silang malinis, masyadong malinis para sa bukid. Sumunod ang isa pa, mas matangkad, nakasalamin. At sa huli, mula sa passenger seat, bumaba ang isang taong kilalang kilala niya. Ang kanyang anak, si Rafael. Nakatayo ito roon, suot ang mamahaling maong at sapatos na hindi nababagay sa putik. Inayos nito ang kanyang buhok at sa isang saglit, umiwas ito ng tingin na para bang mas interesante pa ang mga damo sa kanyang paanan kaysa sa ama na hindi na niya nakikita ng halos 1 taon. Rafael? Halos pabulong na, sabi ni Mateo. Lumingon si Rafael. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tay, lumapit ito. Ngunit bawat hakbang niya ay tila may pag-aalinlangan. Hindi ito ang Rafael na lumaki sa bukid. Iba na siya. May kung anong nabago sa kanya. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni Mateo. Bago pa man makalapit si Rafael, gumalaw si Amihan. Humakbang ito pasulong. Ang malaking katawan nito ay pumagitna sa pagitan ni Mateo at ng mga bagong dating. Isang malalim na ungol ang kumawala mula sa lalamunan nito. Hindi isang ungol ng galit, kundi isang babala. Napatigil ang lahat. Amihan, ayos lang, mahinang sabi ni Mateo. Hinahaplos ang magaspang na balat ng kalabaw. Ngunit hindi kumalma si Amihan. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Rafael at sa mga kasama nito. Mukhang hindi kami gusto ng alaga ninyo, sir, sabi ng lalaking matangkad. Pilit na tumatawa. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nasa kanyang anak. Anong ginagawa mo rito, Rafael? At sino sila? Nagtatrabaho po ako para sa kanila, tay. Paliwanag ni Rafael. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang tingin ng ama. Mga surveyor po sila mula sa isang kumpanya. Mayroon pong proyekto ang gobyerno. Proyekto? Isang hydropower dam, tay. Itatayo raw po rito sa ating lugar. Parang may malamig na kung anong gumapang sa likod ni Mateo. Isang dam? Dito? Ang ibig sabihin ninyon ay lulubog ang lahat. Ang mga tubuhan, ang mga bahay, ang libingan ni Elena. At ano ang kinalaman natin dyan? Tanong ni Mateo. Ang boses ay nagsisimula ng tumigas. Inilabas ni Rafael ang isang folder mula sa kamay ng isa niyang kasama. Inabot niya ito sa kanyang ama. Isang bungkos ng mga papel na puno ng mga salitang hindi maintindihan ni Mateo. Kailangan po nating umalis, tay.
Pero babayaran naman po tayo. Malaki ang ibibigay na danyos. Kailangan lang po ninyong Kailangan nyo lang pong pirmahan ito para masimulan na ang proseso. Para kusang loob daw po nating isinusuko ang lupa. Kusang loob. Ang salitang yon ay umaling-awngaw sa isip ni Mateo. Paanong magiging kusang loob ang pag-iwan sa lahat ng pinaghirapan mo, sa lahat ng alaala mo? Tiningnan niya ang papel. Tiningnan niya ang pilit ng ngiti ni Rafael. At pagkatapos, tiningnan niya si Amihan. Ang kalabaw ay hindi pa rin gumagalaw, matatag na nakaharang sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi kayang bigkasin ng salita. Isang pag-unawang nagsasabing may mali, mayroong malaking mali. Hinawakan ni Mateo ang papel. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingala siya mula sa dokumento at ang kanyang tingin ay sinalubong ng mga mata ni Amihan. Mga matang puno ng pag-aalala at hindi matinag na katapatan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang matalas na pagdududa ang tumarak sa kanyang puso. Nagsara ang pinto ng pickup truck at ang katahimikan sa loob nito ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa labas. Pakiramdam ni Rafael ay unti-unti siyang sinasakal. Ang mamahaling pabango ng sasakyan ay halo-halong amoy ng takot at pawis. Ang sarili niyang takot at pawis. Hindi naging maganda yon, Raf. Basag ng lalaking matangkad sa katahimikan. Ang pangalan niya ay Rico. Siya ang kanang kamay ng boss nila. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim. Hindi lumingon si Rafael. Nakatuon ang kanyang mga mata sa papalayong figura ng kanyang ama at ni Amihan, na ngayon ay maliliit na tuldok na lamang sa gitna ng malawak na tubuhan. Matigas lang talaga ang ulo ni Itay. Mahinang sagot niya, mas para sa sarili kaysa para kay Rico. Kailangan lang ng kaunting pakiusap. Isang maikling, tuyong tawa ang narinig niya mula kay Rico. Walang pakialam si Boss Leo sa tigas ng ulo ng tatay mo. Ang pakialam niya ay ang pirma at wala kang nakuha. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gagawan ko ng paraan. Kakausapin ko siya ulit mamaya. Hindi na sumagot si Rico. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang pananahimik na nagsasabing, mas mabuti para sa'yo na ayusin mo ito. Huminto ang sasakyan sa may pambansang kalsada. Bumaba ka na, utos ni Rico. Tawagan mo kami kapag mayroon ng resulta. Huwag mong sasayangin ang oras namin, Rafael, at lalong huwag mong sasayangin ang pasensya ni Boss Leo. Walang imik na bumaba si Rafael. Pinanood niya ang pag-alis ng puting pick-up. Nilalamon ito ng alikabok hanggang sa mawala sa paningin. Naiwan siyang mag-isa sa gilid ng daan. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na tunog na nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino ang tumatawag. Boss Leo. Rafael, sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig at walang emosyon, parang bakal na kinakaladkad sa semento. Kumusta ang pakikipag-usap sa iyong ama? Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Medyo tumanggi po siya sa simula, boss. Pero makukumbinsi ko rin po siya. Bigyan niyo lang po ako ng wala akong panahon para sa mga palusot mo. Putol ni Boss Leo. Walang pagtaas sa tono ng boses nito, pero sapat na yon para manlamig ang dugo ni Rafael. May utang ka sa akin. Ang lupang yan ang kabayaran. Simple lang ang matematika, hindi ba? Opo, boss. Naiintindihan ko po. Mabuti, dahil ayokong mag-aksaya ng laway sa pagpapaliwanag ulit sa'yo. 24 na oras, Rafael. Ayusin mo yan. Click! Nawala ang tawag. Napaupo si Rafael sa isang malaking bato sa gilid ng daan. Ang cellphone ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. 24 na oras. Paano? Paano niya gagawin iyon? Tumingala siya at mula sa kanyang kinauupuan
ay tanaw niya ang bubong ng kanilang lumang bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na iniwan niya para makipagsapalaran sa Maynila, para lamang bumalik na bigo at baon sa utang. Naalala niya ang kanyang ina. Kung nabubuhay lang ito, hindi sana magiging ganito katigas ang kanyang ama. Mula nang mamatay si Elena, isinara na ni Mateo ang kanyang mundo. Isinara niya ito para sa lahat, pati na rin para sa kanya, ang sarili nitong anak. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang ama na marahang hinihimas ang leeg ni Amihan. Mayroong paglalambing sa kilos na yon, isang pag-aalaga na matagal nang hindi nararamdaman ni Rafael, isang hayop. Mas mahalaga pa sa sarili niyang anak, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagod na siyang maunawaan, pagod na siyang umintindi. Ang kailangan niya ngayon ay kaligtasan. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Binuksan niya ito. Hindi ito text. Isa itong litrato. Ang dibdib niya ay biglang nanikip. Ito ay isang litrato ng kanilang bahay. Kuha mula sa isang anggulo sa itaas ng burol, mula sa likod ng mga puno. Kuha ito ngayon lang. At sa ilalim ng litrato, mayroong isang maikling mensahe. Pinapanood namin kayo. Nabitiwan ni Rafael ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa damuhan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa burol sa likod ng kanilang bahay. Hinahanap ang mga aninong hindi niya makita. Nararamdaman ang mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Wala na siyang oras. Wala na siyang pagpipilian. Hindi dinalaw ng antok si Mateo ng gabing iyon. Pabalik-balik siya sa loob ng munting sala. Ang sahig na kawayan ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang niya. Sa labas, ang gabi ay malalim at tahimik. Ngunit sa kanyang isipan, ang mga pangyayari kaninang hapon ay umuulit-ulit na parang sirang plaka. Ang puting sasakyan, ang mga lalaking hindi niya kilala, ang mga papel, at higit sa lahat, ang mga mata ni Rafael. Mga matang umiiwas, mga matang may itinatago. Sumilip siya sa bintana, sa kulungan, kung saan mahimbing na natutulog si Amihan. Napakakalma ng hayop ngayon, taliwas sa ipinakita nitong kabangisan kanina. Parang isang tapat na sundalong nagbabantay, nagising lang ang pag-aalala nang may dumating na panganib. Ano sa tingin mo, Amihan? Pabulong niyang tanong sa hangin. May hindi ako naiintindihan. Bumalik siya sa loob at umupo sa kanyang tumba-tumba. Kinuha niya ang mga papel na iniwan ni Rafael. Sinubukan niyang basahin, ngunit ang mga teknikal na salita at mga numero ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw lang ay ang huling pahina. Isang blangkong linya sa ibabaw ng kanyang pangalan, naghihintay ng pirma. Isang pirma para isuko ang lahat. Ang lupang ito ang bumuhay sa kanila. Ang lupang ito ang huling alaala ni Elena. May mali. Napailing si Mateo. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na mayroong mali. Maya-maya, ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng pagbugso ng malakas na hangin. Ang mga dahon ng saging sa labas ay nagpupumiglas. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Hindi isang ambon, kundi isang hagupit ng langit. Malalaking patak na humahampas sa kanilang bubong na yero na parang libu-libong maliliit na bato. Kasabay ng unang kulog, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Isang tunog na hindi gawa ng bagyo. Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng nababaling kahoy. Napatayo si Mateo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Kinuha niya ang kanyang lumang gasera at sinindihan ito. Sa isang kamay ay hawak niya ang ilaw. Sa kabila ay ang kanyang itak na laging nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng malamig na hangin at ulan. Itinaas niya ang gasera. Ang kulungan ni Amihan ay bukas. Ang makapal na haliging kahoy na nagsisilbing trangka ay basag. At si Amihan ay nakatayo sa gitna ng ulan, nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ito tumatakas. Sa halip, umungol ito ng mahina.
isang tunog na puno ng pagkaapurahan. Lumapit ito kay Mateo at marahang isiniksik ang ulo nito sa kanyang tagiliran. Itinutulak siya palayo sa bahay, patungo sa kadiliman ng bukid. Amihan, anong ginagawa mo? Hindi sumagot ang kalabaw. Siyempre. Ngunit muli niya itong itinulak. Mas malakas ngayon. Bumaling ito at nagsimulang maglakad patungo sa likod bahay, sa direksyon ng burol. Lumingon ito sa kanya na para bang nagsasabing, "Sumunod ka." Sa kabila ng kanyang pagkalito at takot, mayroong isang bagay sa mga mata ni Amihan na hindi niya matanggihan. Isang bagay na nagsasabing ito ay mahalaga. Sumunod si Mateo. Ang daan ay madulas at maputik. Ang ulan ay walang tigil, nilalamig siya hanggang sa kanyang mga buto. Ang tanging nagsisilbing gabay niya ay ang maliit na ilaw mula sa gasera at ang malaking, madilim na anino ni Amihan sa kanyang unahan. Tila alam na alam ng kalabaw kung saan ito pupunta. Bawat hakbang ay tiyak at may layunin. Dinala siya nito sa isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao, ang tuyong sapa sa likod ng maliit na burol. Dito, huminto si Amihan. Niyuko nito ang kanyang malaking ulo at nagsimulang gamitin ang kanyang nanguso para maghukay sa isang partikular na bahagi ng lupa malapit sa isang malaking bato. "Ano yan, Amihan? Anong hinahanap mo?" Lumapit si Mateo. Itinaas ang gasera. Sa una, wala siyang nakita, kundi putik at mga bato. Ngunit nang maghukay pa si Amihan, isang bagay ang nahawi, isang tulos na kahoy na nakabaon sa lupa, isang uri ng marker na hindi dapat naroroon. Ibinaba ni Mateo ang gasera. Lumuhod siya sa putik at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Malamig ang lupa, ngunit hindi niya ito ininda. May naramdaman siyang matigas at nakabalot sa plastik. Hinila niya ito palabas. Sa nanginginig na liwanag ng gasera, nakita niya kung ano ito. Isang mahabang tubo na may mitya sa dulo. Isang dinamita. Naghukay pa siya. May isa pa. At isa pa. Napaupo siya sa putik, hawak-hawak ang malamig at mabigat na dinamita. Ang tubig ulan na tumutulo sa kanyang muka ay kasing lamig ng katotohanang biglang sumampal sa kanya. Ang proyekto, ang mga surveyor, ang pagmamadali ni Rafael. Hindi ito proyekto ng gobyerno. Ito ay isang panlilin lang. At ang kanyang anak, ang kanyang sariling anak ay kasama rito. Naramdaman ni Mateo ang pag-akyat ng yelo sa kanyang mga ugat. Kinailangan niyang harapin si Rafael. Kinailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si Mateo. Ang ulan ay tumila na. Nag-iwan ng amoy ng basang lupa at sariwang damo. Ngunit ang kapayapaan sa labas ay kabaligtaran ng unos sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya natulog. Buong gabi, nakaupo lang siya sa isang silya sa kusina. Yakap-yakap ang malamig na dinamitang nahukay niya, na para bang iyon ang tanging katibayan na hindi siya nananaginip. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa silid ni Rafael. Narinig niya ang mga paang nag-iingat na huwag lumikha ng ingay. Tumayo si Mateo. Hinintay niya. Nang lumabas si Rafael sa sala, bit-bit ang kanyang bag, handa nang umalis ng palihim. Natigilan ito. Nakatayo roon ang kanyang ama sa may pintuan. Ang katawan nito ay nakaharang sa daan palabas. Ang mukha ni Mateo ay parang batong inukit sa dilim, matigas at walang emosyon. Sa likod niya, sa labas ng bahay, ay nakatayo si Amihan. Tahimik na parang isang anino, isang matapat na bantay na hindi umaalis sa kanyang pwesto. "Tay," nauutal na sabi ni Rafael, "aalis na po sana ako. Maaga pa ang biyahe ko." Hindi umimik si Mateo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na dinamita. At pagkatapos, ibinagsak niya ito.
Gumulong ang dinamita sa sahig na kawayan at huminto sa mismong paanan ni Rafael. Isang tahimik na akusasyon na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ano ito, Rafael? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay sapat na para mapaurong si Rafael. Tiningnan niya ang dinamita. Pagkatapos ay ang mga mata ng kanyang ama. Mga matang puno ng sakit at pagtataka. Hindi ko, hindi ko po alam kung ano yan, Tay. Huwag kang magsinungaling sa akin. Mariing sabi ni Mateo. Ang boses niya ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Alam kong kasama mo sila. Alam kong may kinalaman ka rito. Wala po. Baka mga lumang gamit lang yan ng kumpanya, Tay. Mga naiwan nila. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael, may kung anong nabibiyak sa loob ni Mateo. Ang pag-asa na sana'y nagkakamali lang siya, na sana'y may ibang paliwanag, ay unti-unting namamatay. Mga lumang gamit? Humakbang pasulong si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang buong San Isidro ay lulubog sa tubig, Rafael. Ang bahay natin, ang mga pananim, ang libingan ng nanay mo. Para lang sa pirma ko sa isang papel, para sa mga lumang gamit. Hindi nyo naiintindihan, Tay. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano nagawa ito ng sarili kong anak. Ang lupang ito, Rafael, ito na lang ang natitira sa atin. Ang bawat piraso ng lupang ito ay pawis at dugo ng nanay mo. Ipinagkakatiwala niya ito sa atin. Palagi na lang si nanay. Sumabog si Rafael. Ang kanyang pagkatakot ay napalitan ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Palagi na lang ang lupa. Paano naman ako, Tay? Minsan ba inisip niyo ako? Mula nang mamatay si nanay, isinara niyo na ang mundo niyo. Ang kausap niyo lang ay ang kalabaw na yan. Natigilan si Mateo. Ang mga salita ni Rafael ay tumagos na parang punyal. Ngunit bago pa man siya makasagot, bago pa man mahilom ang sugat na nilikha ng kanilang mga salita, isang tunog ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Ang ringtone ng cellphone ni Rafael. Napatingin ang mag-ama sa teleponong nasa ibabaw ng mesa na para bang iyon ay isang bombang sasabog. Umilaw ang screen at kitang-kita ni Mateo ang pangalang nakasulat doon. Isang pangalang hindi niya kilala, ngunit nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Boss Leo. Namutla si Rafael. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Nakatitig sa screen na para bang iyon ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Nagpatuloy sa pagring ang telepono, ang tunog ay paulit-ulit na humihiwa sa nakakabinging katahimikan ng kanilang nasirang umaga. Ang bawat pagring ng telepono ay parang isang martilyo na pumupukpok sa bungo ni Rafael. Ang pangalang Boss Leo sa screen ay tila sumasayaw ng uuyam. Gusto niyang patayin ang tawag. Gusto niyang itapon ang cellphone sa pinakamalayong sulok ng mundo. Gusto niyang tumakbo, pero hindi siya makagalaw. Nakabantay sa kanya ang mga mata ng kanyang ama, mga matang puno ng akusasyon at naghihintay ng kasagutan. Sagutin mo. Ang utos ni Mateo ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng bigat na hindi kayang suwayin ni Rafael. Nanginginig ang mga daliri niya nang abutin niya ang telepono. Pinindot niya ang answer button, ngunit bago pa man niya mailapit ito sa kanyang tainga, inagaw ito ng kanyang ama. Isang mabilis na pindot sa screen at ang boses mula sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, pinalakas ng speakerphone. Rafael, ang boses na yon. Malamig, walang buhay, parang tunog ng kutsilyong hinihila sa sahig. Boss Leo. Halos pabulong na sagot ni Rafael. Kumusta ang almusal? Tanong ng boses, may bahid ng panunuya. Nasisiyahan ka ba sa piling ng iyong pamilya? Hindi makasagot si Rafael. Ang dila niya ay parang nakatali. Dahil kung ako sa'yo, pagpapatuloy ni Boss Leo, sisiguruhin kong ito na ang pinakamasarap na almusal mo. Dahil baka ito na ang huli. Nakuha mo na ba ang pirma?
Napatingin si Rafael sa kanyang ama. Ang mukha ni Mateo ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Hindi pa po, boss. Kailangan ko lang po ng kaunti pang... Wala akong panahon sa kaunti pang panahon mo. Ang boses ay bahagyang tumaas. Sapat lang para maramdaman ni Rafael ang panganib. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, mukhang kailangan kong turuan ng tatay mo kung paano makipag-usap. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Rafael. Hindi. Ang tatay niya huwag. Huwag po, boss. Kakausapin ko po siya. Maayos ko po ito, pangako. Hanggang mamayang hapon, Rafael, kapag wala pa ang pirma sa kamay ko bago lumubog ang araw, ako na mismo ang pupunta dyan. At maniwala ka sa akin, hindi lang papel ang pipirmahan ng tatay mo. Click! Nawala ang tawag. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa bagyo kagabi. At sa katahimikang yon, bumagsak si Rafael. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig na kawayan. Ang lahat ng tapang, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagpapanggap ay gumuho. Ang natira na lamang ay isang lalaking basag at takot na takot. Humagulhol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulhol na nagmumuo mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, dala ang lahat ng kanyang pagsisisi at pagkatalo. Tay, patawad! Tumingala siya sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong luha at pawis. Doon, sa sahig ng bahay na dati niyang tinakasan, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa sugal na nagsimula sa maliit na libangan hanggang sa naging isang bisyong hindi na niya mapigilan. Ang tungkol sa mga utang na lumaki ng lumaki. Ang desperasyon na nagtulak sa kanya na lumapit sa nag-iisang taong handang magpahiram ng malaki. Si Boss Leo. Wala na akong maisip na paraan, tay. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sinabi niya na ang lupa na lang natin ang kabayaran. Sabi niya, kung hindi ko makukuha, ako ang pagbabayarin niya. Hindi umimik si Mateo. Nakatayo lang ito roon, nakikinig. Ang galit sa mga mata nito kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas masakit tingnan. Awa at takot. Takot para sa kanya. Palagi kayong abala sa bukid. Kay amihan. Halos pabulong na sabi ni Rafael. Parang hindi niyo na ako nakikita. Naisip ko na kaya ko itong ayusin mag-isa. Pero lalo lang lumubog tayo, lalo lang lumala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Gamit ang likod ng kanyang kamay, nag-iiwan ng marka ng dumi sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama, nagmamakaawa, naghahanap ng kahit anong pag-unawa. Sinubukan kong umatras, tay, pero huli na. Hindi na ako makakaatras, tay. Papatayin nila ako. Parang isang suntok sa sikmura ni Mateo ang huling sinabi ni Rafael. Papatayin nila ako. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanilang munting bahay, sinasapawan ang huni ng mga ibon sa labas. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit ni Mateo. Nawala ang sama ng loob. Ang natira na lamang ay ang dalisay at matinding takot ng isang ama para sa kanyang anak, ang kanyang Rafael, ang munting batang minsan niyang itinuro kung paano magtanim. Ang binatang minsang pangarap ay maging inhinyero. Paano sila napunta rito? Saan siya nagkamali? Nakatayo lang silang dalawa roon. Isang amang paralisado ng katotohanan at isang anak na nakaluhod sa sahig ng pagkatalo. Sa labas, si amihan ay marahang umungol na para bang nararamdaman nito ang bigat ng sandaling iyon. Sinubukan ni Mateo na magsalita. Sinubukan niyang humanap ng mga salita na kayang ayusin ang lahat, na kayang ibalik ang oras. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. At sa gitna ng kanilang nasirang katahimikan, isang tunog ang pumunit sa himpapawid. Hindi ito ugong ng makina, hindi ito kulog. Ito ay isang pagsabog. Isang malakas, nakakabinging pagsabog na yumanig sa buong San Isidro.
Ang sahig na kawayan sa ilalim ng kanilang mga paa ay umuga. Ang mga baso sa kanilang maliit na aparador ay nagkalansingan. Nanggaling ang tunog mula sa hindi kalayuan, sa may burol, sa direksyon ng tuyong sapa. Ano yon? Sigaw ni Rafael, napahawak sa sahig. Ngunit alam na ni Mateo kung ano yon. Ang dinamita, isang babala. Kasunod ng pagsabog ay ang tunog ng mga bumabagsak na bato at lupa. Ang mga ibon ay nagliparan mula sa mga puno sa sobrang takot. At pagkatapos, nakita niya. Mula sa kinatatayuan niya sa may pintuan, kitang-kita niya ang pagguho ng lupa mula sa gilid ng burol. At isang tipak ng bato, isang malaking tipak na kasing laki ng gulong ng traktora, ang humiwalay mula sa gumuguhong lupa. Gumulong ito pababa, lumilikha ng sarili nitong landas ng pagkawasak, diretso sa kanilang kinatatayuan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, parang isang masamang panaginip. Si Mateo ay natigilan, ang kanyang isip ay hindi makasabay sa bilis ng mga pangyayari. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Ngunit may isang nilalang na hindi natigilan, si Amihan. Mula sa kinatatayuan nito sa labas, umungol ito ng malakas. Isang ungol na hindi pa naririnig ni Mateo kailanman. Hindi ito tunog ng takot. Ito ay tunog ng determinasyon. Sa isang iglap, bago pa man maintindihan ni Mateo ang nangyayari, ang malaking katawan ni Amihan ay sumugod pa sulong. Hindi ito tumakbo palayo sa panganib. Tumakbo ito patungo rito. Naramdaman ni Mateo ang isang malakas na puwersa na tumama sa kanyang tagiliran. Ang magaspang na balat at ang matigas na ulo ni Amihan ay bumangga sa kanya ng buong lakas. Itinutulak siya papasok sa bahay, palayo sa pintuan, palayo sa landas ng rumaragasang bato. Bumagsak si Mateo sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa paa ng isang silya at ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Ngunit narinig niya ang nakakakilabot na tunog ng bato na tumatama sa laman at buto. Isang malakas na kalabog na sinundan ng isang mahabang naghihingalong ungol ng sakit. Nang muling luminaw ang kanyang paningin, gumapang siya pabalik sa pintuan. Ang puso niya ay dumadagundong na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Doon, sa lugar kung saan siya nakatayo kanina, nakahandusay si Amihan sa putik. Ang malaking tipak ng bato ay nakapatong sa likuran nito, dumudurog dito. Ang kanyang mga binti ay mahinang kumikibot. Dugo. Napakaraming dugo, humahalo sa basang lupa. Tumayo si Rafael. Ang mukha niya ay isang maskara ng purong lagim, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Dali-daling lumabas si Mateo, lumuhod sa tabi ng kanyang matapat na kaibigan. Nakita niya ang mga mata ni Amihan, ang malalaki at maamo nitong mga mata na sa loob ng 17 taon ay laging sumasalubong sa kanya tuwing umaga. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay puno ng sakit. Ang dating kinang ay unti-unting nilalamon ng isang madilim na anino. Amihan. Ang pangalan ay halos hindi makawala sa lalamunan ni Mateo. Gumapang siya palapit, hindi na ininda ang sariling mga galos o ang putik na bumabalot sa kanya. Hinawakan niya ang ulo ng kanyang kaibigan. Ang magaspang na balat nito ay basa, hindi lang ng ulan, kundi ng sarili nitong dugo. Isang mahinang ungol ang narinig niya, isang tunog na puno ng paghihirap. Sinubukan ni Amihan na iangat ang ulo nito. Sinubukan nitong lumingon sa kanya. Huwag kang gumalaw. Pakiusap ni Mateo. Ang boses ay basag. Parating na ako. Nandito na ako. Ang amoy ng pulbura at basang lupa ay nanunuot sa hangin. Ngunit ang tanging naaamoy ni Mateo ay ang amoy ng dugo. Dumating ang mga alaala, mabilis at walang paalam. Si Amihan noong isa pa lamang itong guya, masiglang tumatakbo sa tubuhan. Si Amihan na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi sa libing ni Elena, na para bang naiintindihan nito ang kanyang kalungkutan. Si Amihan na kasama niyang naghihintay sa paglubog ng araw, araw-araw,
na walang pinagsasawaan. Ang kanyang kasama, ang kanyang kaibigan, ang kanyang huling pamilya. Salamat kaibigan, bulong ni Mateo. Inilapat ang kanyang noo sa noo ng nag-aagaw buhay na hayop. Salamat sa lahat. Naramdaman niya ang isang marahang pagsiksik, ang huling lakas ni amihan, isang huling pagpapaalam. Kasabay noon, ang paligid ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga kapitbahay na naalarma sa pagsabog ay nagsimulang maglabasan. Diyos ko, anong nangyari rito? Mateo, ayos ka lang ba? May pagsabog. Tumawag kayo ng pulis. Ngunit ang mga boses ay malayo, parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang mundo ni Mateo ay lumiit. Naging kasing laki lamang ng espasyo sa pagitan niya at ni amihan. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng paghinga nito. Naramdaman niya ang dahan-dahang panlalamig ng katawan nito sa ilalim ng kanyang mga palad. Huwag mo akong iwan, hikbi niya. Ang mga luha na sa wakas ay bumagsak, humahalo sa ulan, at putik sa kanyang mukha. Sa likuran niya, si Rafael ay parang isang estatwang nabuhusan ng semento. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagsasakripisyo. Nakita niya ang kanyang ama, isang lalaking hindi niya nakitang umiyak mula nang mamatay ang kanyang ina, na ngayon ay humahagulhol sa ibabaw ng isang hayop. At alam niya kung sino ang may kasalanan. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya, mas mabigat pa kaysa sa batong pumatay kay amihan. Ang bawat kasinungalingan, bawat pagdadahilan ay nawalan ng saysay. Ang natira na lamang ay ang karumaldumal na resulta ng kanyang kahinaan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang mga paa ay nanginginig. Inangat niya ang kanyang kamay. Gusto niyang hawakan ang balikat ng kanyang ama. Gusto niyang sabihing patawad. Gusto niyang gumawa ng kahit ano. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, tumigil ito sa ere. Anong karapatan niya? Hindi lumingon si Mateo. Hindi man lang siya nito kinilala. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa huling marahang paggaspas ng hininga ni amihan bago ito tuluyang nawala. Ang mga mata na puno ng katapatan ay pumikit magpakailanman. Natahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon, isang bagong tunog ang nagsimulang marinig mula sa malayo. Isang tunog na papalakas ng papalakas. Ang sirena ng pulis. Napatingala si Rafael, paparating na sila. Wala nang takas, wala nang atrasan. Tiningnan niya ang kanyang amang yakap-yakap pa rin ang wala ng buhay na si amihan. Tiningnan niya ang pagkawasak na idinulot niya. At sa unang pagkakataon, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ako ang may kasalanan, tay. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Sasabihin ko ang lahat. Ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa mga basang dahon, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa gitna ng kaguluhan. Ang bulungan ng mga kapitbahay ay parang isang malayong alon. Naririnig ni Mateo, ngunit hindi niya maintindihan. Ang kanyang mundo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mundo ay ang malamig na katawan ni amihan sa kanyang mga bisig. 2 pulis ang lumapit kay Rafael. Hindi na ito pumalag, hindi na ito nagdahilan. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari, tumingin lamang ito sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa wala ng buhay na kalabaw at umagos ang katotohanan mula sa kanyang bibig. Basag ang boses niya, puno ng pagsisisi, habang isinasalaysay ang lahat, ang utang, ang pananakot, ang pangalan ni Boss Leo. Narinig ni Mateo ang bawat salita, ngunit ang mga ito ay walang bigat. Ang tanging may bigat ay ang ulo ni amihan sa kanyang kandungan. Isang mas matandang pulis ang lumapit kay Mateo. Tatay Mateo, magalang na sabi nito, kailangan na po naming isama ang anak ninyo. Hindi sumagot si Mateo. Tila naunawaan ng pulis ang kanyang pighati.
Sumenyas ito sa kanyang mga kasama. Hayaan niyo na muna siya. Mahinang sabi nito. Bigyan natin siya ng ilang sandali. Maya-maya, marahang binitiwan ni Mateo ang kanyang kaibigan. Tumayo siya. Kinuha niya ang isang pala na nakasandal sa pader ng kanilang bahay. Naglakad siya patungo sa ilalim ng matandang puno ng tubo, ang lugar kung saan sila laging magkasamang nagmamasid sa paglubog ng araw. At nagsimula siyang maghukay. Ang bawat paghukay ay isang alaala. Ang bawat pagtapon ng lupa ay isang pagpapaalam. Ang tunog ng bakal na tumatama sa lupa, ang tanging musika sa kanyang pagluluksa. Naalala niya ang araw na isinilang si Amihan, isang maliit na guya na halos hindi makatayo sa sarili nitong mga paa. Naalala niya ang mga gabing kinakausap niya ito tungkol kay Elena at kung paano ito marahang uungol na tila nakikinig at nakikiramay. Naalala niya ang lakas nito sa bukid, ang katapatan nito sa kanyang tabi. Isang nilalang na hindi kailanman humingi ng kapalit. Isang nilalang na ibinigay ang lahat hanggang sa kanyang huling hininga. Walang luhang pumatak. Ang pighati ay masyadong malalim para sa mga luha. Ito ay naging bato sa loob ng kanyang dibdib. Nang sapat na ang lalim ng hukay, isang kapitbahay ang tumulong sa kanya na maingat na ibaba ang katawan ni Amihan. Inayos ni Mateo ang posisyon nito na para bang ito ay natutulog lamang. Tinabunan niya ito ng lupa, dahan-dahan, hanggang sa ang lahat ng bakas ng kanyang kaibigan ay mawala sa paningin. Isang sariwang bunton ng lupa na lamang ang natira. Pumita siya ng isang bulaklak ng tubo at marahang ipinatong sa ibabaw ng puntod. Pagkatapos noon, tumayo lamang siya roon, nakatingin sa libingan. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ng pulis. Lumingon siya. Isinasakay na nila si Rafael, nakaposas na ang mga kamay nito sa likuran. Bago ito tuluyang pumasok, lumingon si Rafael. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi, ngunit malinaw na binigkas ng mga labi ni Rafael ang isang salita. Patawad. Hindi sumagot si Mateo. Hindi siya tumango. Hindi siya umiling. Tumingin lamang siya habang isinasara ang pinto at unti-unting papalayo ang sasakyan, dala ang kanyang anak, dala ang lahat ng kanilang pagkakamali. Nang mawala na ang sasakyan sa dulo ng daan, naiwan siyang mag-isa sa tabi ng puntod. Ang mas matandang pulis na kumausap sa kanya kanina ang naiwan. Lumapit ito sa kanya, may pag-aalala sa mukha. Tatay Mateo, sabi nito, alam kong mahirap po ito, pero kailangan po namin ang tulong ninyo para tuluyang mapanagot si Boss Leo. Ang istasyon ng pulis ay may amoy ng lumang papel at matapang na kape. Ibang-iba ito sa amoy ng lupa at tubuhan na kinasanayan ni Mateo. Ngunit hindi siya natinag. Nakaupo siya sa isang upuang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang mga tuhod, habang ang mas matandang pulis na kumausap sa kanya kanina ay muling isinasalaysay ang kanyang testimonya. Kaya sinabi po ninyo, Tatay Mateo, na pagkatapos mismo ng tawag mula sa isang Boss Leo, ay may sumabog sa gilid ng burol. Tumango si Mateo. Opo, sir. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang babala, sabi ng pulis na kasama ninyo. Hindi siya nag-atubili. Ang bawat salita ay malinaw. Bawat detalye ay buo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Rafael, ang mga papel, ang pag-aalala ni Amihan, ang pagkatuklas niya sa dinamita, at ang nakakakilabot na tawag sa telepono. Walang galit sa kanyang boses, walang panginginig. Ang naroon lamang ay isang malamig at matatag na determinasyon. Ang pighati niya ay mayroon ng layunin, ang katarungan para kay Amihan. Ang mga salitang yon mula sa telepono, malinaw po ba ninyo itong narinig? Tanong ulit ng pulis. Malinaw na malinaw, sagot ni Mateo. Sabi niya, kung hindi ko makukuha ang pirma, ako na mismo ang pupunta dyan at maniwala ka sa akin,
Hindi lang papel ang pipirmahan ng tatay mo. Isinulat ng pulis ang bawat salita. Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos din sila. Malaking tulong po ito, Tatay Mateo. Sapat na ito para makakuha kami ng warrant. Maraming salamat po. Tumayo si Mateo para umalis, ngunit pinigilan siya ng pulis. Kung maaari po, maghintay na lang muna kayo rito. Mas ligtas po kayo. Aayusin na namin ang operasyon. Walang pagtutol na bumalik sa pagkakaupo si Mateo. Naghintay siya. Ang mga oras ay dumaan na parang mga patak ng tubig mula sa isang sirang gripo. Tahimik, mabagal. Dapit hapon na nang bumalik ang kaguluhan sa istasyon. May mga sigawan, may mga yabag na nagmamadali. At pagkatapos, nakita niya, ipinapasok ng mga pulis ang isang lalaking nasa katanghalang gulang, nakaposas. Matangkad ito, mayabang ang tindig kahit na nahuli na, at may malamig na mga mata. Si Rico, ang lalaking kasama ni Rafael, ay kasunod nito, nakayuko. Ito na siguro si Boss Leo. Nang dumaan sila sa kinauupuan ni Mateo, biglang huminto ang lalaki. Tiningnan niya si Mateo mula ulo hanggang paa. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw, sabi ni Boss Leo. Ang boses ay kasing lamig nang narinig niya sa telepono. Ikaw pala ang matandang matigas ang ulo. Lahat ng abalang ito, para lang sa isang kalabaw? Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa istasyon ay tila naglaho. Tumingala si Mateo at sinalubong ang mga mata ni Boss Leo. Ang kalmadong mukha ng matanda ay hindi nagbago. Hindi siya hayop lang. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Mateo. Siya ang nagligtas sa aming lahat mula sa kasakiman mo. Walang nakuhang sagot si Boss Leo. Ang simpleng katotohanan sa mga salita ni Mateo ay tumama na parang isang sampal. Kinaladkad na lamang siya ng mga pulis papasok sa selda. Makalipas ang ilang linggo, isang sulat ang dumating para kay Mateo. Galing ito sa kulungan. Galing ito kay Rafael. Dinala niya ang sulat sa ilalim ng puno ng tubo, sa tabi ng puntod ni Amihan na ngayon ay tinutubuan na ng mga munting damo. Umupo siya at binuksan ito. Ang sulat ay maikli lang. Puno ito ng mga salitang nagsasabing patawad, paulit-ulit. Walang pagdadahilan, walang paninisi. Tanging ang pag-amin sa kasalanan at ang malalim na pagsisisi sa pagkamatay ni Amihan. Sa dulo ng sulat, isinulat ni Rafael, sana balang araw, Tay, mapatawad niyo ako. Pero kahit hindi, naiintindihan ko. Dito ko na lang pagbabayaran ng lahat. Tinupi ni Mateo ang sulat at ibinulsa. Tumingin siya sa puntod ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sa papalubog na araw, sa kanluran. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit kasama nito, isang maliit at manipis na sinulid ng pag-asa ang nagsimulang humabi sa kanyang puso. 1 taon na ang lumipas. Ang dating kulungan ni Amihan ay hindi na bakante. Sa halip, isa na itong maliit at maaliwalas na silid na may bubong na yero at mga dingding na pininturahan ng puti. Sa harapan, mayroong isang karatulang gawa sa kahoy, inukit ng kamay. Amihan Community Veterinary Clinic. Sa loob, isang maliit na batang babae ang humahagulgol habang si Mateo ay maingat na ginagamot ang sugat sa paa ng kanyang tuta. Ayos lang yan, Ineng. Mahinahon na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay pa rin, tulad noong siya'y isa pang aktibong veterinaryo. Isang maliit na galos lang ito. Magiging kasing liksirin ulit ni Bantay bukas. Nilagyan niya ng benda ang paa ng tuta at marahang ibinigay ito pabalik sa bata. Huwag mo na siyang hahayaang makipag-away sa mga pusa, ha? Ngumiti ang bata sa gitna ng kanyang mga luha. Opo, Lolo Mateo. Salamat po. Walang bayad ang serbisyo. Minsan, may mag-aabot ng ilang gulay o kaya'y isang supot ng bigas bilang pasasalamat. Para kay Mateo,
Sapat na yon. Ang bawat hayop na gumagaling sa kanyang mga kamay ay isang maliit na pagpupugay sa alaala ng kanyang matapat na kaibigan. Pagkatapos umalis ng bata, naupo si Mateo sa kanyang tumba-tumba sa labas ng klinika. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang pamilyar na papel na medyo lumana. Isa itong sulat mula kay Rafael, ang pinakahuling dumating noong 1 linggo. Regular na silang nagsusulatan. Ang mga unang sulat ni Rafael ay puno ng pagsisisi, ngunit habang tumatagal, ang mga ito ay napalitan ng pag-asa. Ikinuwento niya na nag-aaral siya ng karpinterya sa loob ng kulungan. Sabi niya, paglabas niya, gusto niyang siya mismo ang mag-ayos at magpalaki ng bahay nila. Para sa'yo, Tay, isinulat niya. At para magkaroon tayo ng mas malaking espasyo para sa mga alaga mo sa klinika. Napangiti si Mateo. Dala-dala ang sulat, naglakad siya patungo sa ilalim ng puno ng tubo. Sa puntod ni Amihan, ang bunton ng lupa ay isa ng luntiang damuhan. May ilang ligaw na bulaklak na tumutubo rito. Naupo siya sa tabi nito na para bang dumadalaw sa isang matandang kaibigan. "Kumusta ka na, Amihan?" Pabulong niyang sabi habang hinahaplos ang damo. "Marami na namang nagpapagamot kanina. May tuta na naman na nakipag-away sa pusa. Matitigas talaga ang ulo." Natahimik siya sandali. Pinagmamasdan ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Si Rafael, mabuti na siya. Natututo na siya. Sa tingin ko, paglabas niya, magiging mas mabuting tao na siya. Kinuha niya ang sulat at itinupi itong muli. "Salamat," muli niyang bulong. "Salamat, dahil kahit sa iyong pagkawala, inayos mo pa rin kaming lahat." Tumayo siya at tiningnan ang papalubog na araw. Ang parehong gininto ang liwanag na dati nilang pinapanood ng magkasama. Ang sakit ng pagkawala ay naroon pa rin, isang pilat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit ngayon, hindi na ito isang bukas na sugat. Ito ay isang paalala ng wagas na katapatan, ng isang pagsasakripisyong walang hinihintay na kapalit, at ng pag-asang laging may bagong umaga pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Huminga ng malalim si Mateo, pinuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng San Isidro. Ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang mahabang taon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw ng mag-isa, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang buhay ay magpapatuloy at ang diwa ni Amihan ay mananatili. Hindi lang sa pangalan ng kanyang klinika, kundi sa bawat buhay na kanyang tinutulungan at sa bawat pag-asang muling nabubuo sa puso ng isang ama at ng kanyang nagsisising anak.